Mga mamshi, nakagawa na naman nga ako ng napakasarap na dessert. Kaya naman for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Ito nga pala mga mamshi, ang ginawa kong dessert today ay maha blanca. Pero ito ay kakaiba kasi ito ay may pandan flavor. Mga mamshi, sa dessert nga pala na ito is meron ka ng buko pandan and meron ka ng maha and one. Kaya naman itry mo na rin. So yung pinakauno ko nga pala ang ginawa dito ay naglagay ako dito ng glutinous rice flour. Bali nga pala mga mamshi, yung nilagay ko dyan na glutinous rice flour is mga 1/2 cup and 1/2 cup din itong pure coconut milk. Naglagay na rin ako dito ng 1/2 cup ng evaporated milk and 2 tablespoon ng condensed milk. Naglagay na rin ako dito ng 1 tablespoon ng sugar. Gagamit nga pala ako dito ng powder jelly. Ito nga pala ay pandan flavor. Pero mga mamshi, ito ay optional lang din naman. Kung wala ka naman kayong ganito ay okay lang din naman. Pwede kayong gumamit dito ng condensed milk na pandan flavor na. Or kahit anong pandan flavor, pwede nyo ilagay yan dito. Pagkatapos ay hinalo-halo ko ng mabuti para mag-mix lahat and make sure na wala siyang mga buo-buo. At mga mamshi, habang hinahalo ko nga ito, inaamoy ko na yung pandan kasi nga yung ginamit ko na powder jelly is pandan flavor. Napakabango talaga. Naglagay na rin pala ako dito ng 1/2 cup ng water. Pagkatapos ay isinat aside ko lang muna. Mga mamshi, sa mga punto nga pala na ito ay gagawa muna tayo ng pan-topping sa ating mamaya. So meron nga pala ako dito ng 1/2 cup ng designated coconut. At bali nilagyan ko nga rin pala ng 3 tablespoon ng white sugar. Pwede rin kayo gumamit dito ng brown sugar. Bali halo-huluin mo lang siya ng ganito mga mamshi. Yung apoy ko nga pala dyan ay napakahina lang para naman ay hindi siya masunog. At mga mamshi, kapag brown na yung kulay niyan, okay na yan. So, hinango ko muna at isinet aside ko lang muna din. At dito pa rin sa parehas na kawali, so dito na rin ako magluluto. Ito nga pala yung mixture na ginawa ko kanina na glutinous rice flour. Pagkatapos na hinalo-halo ko lang at inopen ko na rin yung kalan dito. Bali, yung apoy ko nga pala dyan mga mamshi ay nakaset lang sa low fire. Pagkatapos ay medyo nakulangan pa ako ng konting color, kaya naman nag-add pa ako dito ng another buko pandan flavoring. Pagkatapos yan ay halu-haluin ng mabuti yung parang ganito. So, ganito lang naman din, para ka lang gumagawa lang maha. Ang kagandahan nga lang nito ay napakadali lang nitong gawin. Dito nga mga mamshi, hindi ka na masyado mahihirapan maghalo dahil nga tayo ay naglagay dito ng powder jelly, kaya madali lang itong tumigas. Kapag ganyan na nga yung consistency, okay na yan. Pwede na itong isalin sa gusto nyo lalagyan. So dito ko nga pala siya ilalagay sa aking napaka-cute na silicone gel molder. Bali ito nga pala ay nabili ko lang din sa Shopee. Napakamura lang din nito. Ilalagay ko na lang yung link dito sa comment section kung gusto nyo mag-purchase. Mga mamshi, pagkatapos ko nga malagay lahat, so ipaplat natin ng kaunti para naman magandang tingnan. So ayun o, diba? Ilalagay ko muna nga pala ito sa ref na mga 3 hours or 4 mga ganyan. Kasi nga mas masarap itong kainin ng medyo malamig ng kaunti. Pero syempre kung wala naman kayong ref ay pwede rin yan. Basta mga mamshi, papalamigin nyo lang sila ng kaunti at pwede rin itong lantakan or kainin na. So ayan, naglagay na ako dito ng toppings na ginawa ko kanina. Yung designated coconut na tinosted ko kanina mga mamshi. Mga mamshi, kapag ito nga pala inatikman nyo, ang lasa nga pala nito ay napakasarap talaga. Bagay na bagay yung buko pandan flavor doon sa maha. At mga mamshi, mas pinasarap pa talaga dahil doon sa nilagay kong designated coconut na toppings na sobrang nagko-complement talaga doon sa maha blanca na pandan flavor. Kaya naman mga mamshi, itry mo na rin to. Napakadali lang gawin, napakamura lang yung mga gastos dito, kaya naman magluto ka na rin.